Naoya Inoue bilyon ang kinita kontra David Picasso. Ayon nga po sa report mga idol, kumita si Inoue ng 4 billion yen o 1.5 billion kung i-convert natin sa ating peso. Sobrang laki na nito mga idol para sa iisang laban. Ito na ang pinakamalaking kinita ni Inoue sa kanyang buong karir sa boxing. Kaya maraming nagsasabi na pwede nang magretiro itong si Inoue dahil sa laki ng kinita. Hindi pa kasali ang mga kinita ni Inoue mga idol sa kanyang mga nakaraang laban. Kaya si Inoue talaga ang totoong paldo mga idol. Samantala inamin ni Inoue mga idol na hindi siya kontento sa naging resulta ng kanyang laban kontra Picasso. Kahit na nanalo si Inoue, target niya sana ang knockout. Pero nagulat daw siya dahil matigas daw talaga itong si Picasso. Gusto niya sanang magpakitang gilas dahil nanood ng personal ang kasalukuyang pound for pound number 1 na si Alexander Usyk. Gusto niya sanang impresibo ang kanyang panalo sa harapan ni Usyk. Pero pagkatapos ng laban, umakyat naman agad itong si Usyk sa ring at kinamayan si Inoue. Sobrang hanga pala ni Usyk kay Inoue mga idol dahil nagpa-autograph pa ito. Maraming nagsasabi na kung sakaling manalo si Inoue kay Picasso, papalitan na ni Inoue si Usyk sa pagiging number 1 pound for pound. Isa sa pinagbabasihan ay dahil 4 na beses lumaban si Inoue sa isang taon. Kaya sabi ni Inoue mga idol, magpapahinga muna siya dahil napagod daw talaga ang kanyang katawan. Samantala, Junto Nakatani inaming sobrang nahirapan daw siya kay Hernandez. Yung natamo niyang bukol sa ulo mga idol, headbutt daw yun na lumubo dahil natatamaan na rin ng suntok. Sobrang agresibo kasi ni Hernandez mga idol at panay ang suntok at hindi iniinda ang mga solidong mga suntok ni Nakatani. Kahit kontrobersyal daw ang resulta, naniniwala pa rin si Nakatani na sapat na ang kanyang ipinakita para makuha ang panalo. Ready na rin daw si Nakatani na labanan si Inoue kung ikakasa ang kanilang laban sa susunod na taon. Ito na ang pinakahihintay ng maraming fans mga idol, lalong lalo na sa bansang Japan. Kaya yan ang ating aabangan ngayong 2026.